Magandang araw na muli mga boss. Dito na ako sa last part ng PMS na ginagawa ko dito sa sasakyan. At kung makikita nyo, tinatanggal ko dyan mga boss yung dalawang nut na number 12 dito sa brake master assembly. Ang problema kasi nito mga boss, grabe na yung dumi ng brake fluid niya. Maitim na masyado at parang putik na rin. Kaya nga itong si customer, nahihinaan daw siya sa preno niya. Pag ganito kasi mga boss na parang putik na itong brake fluid niya or sobrang dumi na, kinakalas ko na itong brake master assembly. Unang-una mas maganda mga boss kasi mache-check mo yung repair kit dito sa brake master assembly mo kung okay pa yung mga piston seal niya. At kung okay pa naman yung mga piston seal nito, lilinisan ko lang yan mga boss. Ganun lang ang discarding gagawin ko. Para nga si customer hindi na mapagastos. At dahil nga sa natanggal ko na yung dalawang nut dito sa brake master assembly tapos yung dalawang fitting natanggal ko na rin, pwede ko na ngayon bunutin itong brake master assembly dito sa hydrovac. Siguraduhin nyo lang may nakaabang kayo na basahang basa dito sa papatakan ng fluid mga boss para hindi masira yung pintura. Sabagay naka-update naman dyan si customer, panay buhos niya ng tubig kaya walang problema. Dito na ako mga boss sa brake master assembly, tatanggalin ko na itong circlip niya gamit itong circlip plier ko. Ayan kasi yung naglalak dito sa primary piston mga boss. Dahil natanggal ko na itong circlip niya, pwede ko na ngayon hugutin itong piston dito sa brake master assembly. At nang check ko nga itong mga piston seal niya mga boss, okay pa naman, walang problema. Tapos dito naman ako ngayon sa secondary piston niya mga boss. Gumamit kayo dyan ng socket wrench na number 10 o kaya box wrench. Luwagan nyo itong stopper bolt ng secondary piston. Pag naluwagan nyo na itong stopper bolt ng secondary piston mga boss, itulak nyo ng kahit anong klaseng bagay na hindi madadamage yung piston seal nyo. Gaya ng ginamit ko, flat screw, itinulak ko itong piston para maluwag kong matanggal itong stopper bolt dito sa brake cylinder. At dahil nga sa wala ng stopper bolt mga boss, pwede mo na ngayon itaktak yan at para yung secondary piston lumabas siya. Pag medyo nasa buka na mga boss, hugutin mo na yan gaya ng ginawa ko. O, hinugot ko na. At kung makikita nyo itong brake fluid nyo, maitim na siya tapos magaspang pa. Kaya talaga nilinis ko ito mga boss. Unang-una kapag hindi ko pinalitan itong brake fluid niya or hindi ko siya nilinis, pwedeng hindi na magtatagal, madadamage na itong repair kit. Nang ma-check ko nga yung repair kit nito, ibig kong sabihin yung primary piston at secondary piston, okay pa, wala pa siyang problema. Maganda pa yung mga goma niya or yung piston seal. Sa paglinis naman ng brake master mga boss, madali lang. Gagamit ka lang dyan ng powder na sabon, tapos tubig, tapos kukuskusin mo siya ng toothbrush o kaya basahan para matanggal mo itong kumapit na grasa-grasa or dumi dito sa brake master assembly mo sa housing niya. Tapos yung loob niya, lagyan mo lang ng tubig na may sabon, tsaka mo kalug-kalugin. Babaran mo lang, malilinis na yan. Sa loob naman ng brake master cylinder mo, gumamit ka lang ng toothbrush dyan para makuskus mo yung loob niya para matanggal yung kumapit na dumi. Pati itong primary at secondary piston, lilinisin mo rin yan mga boss. Sasabunin mo yan, okay lang. Tapos balawan mo lang siya maigi. At kung sa palagay nyo mga boss, okay na yung pagkakalinis mo dito sa primary at secondary piston, pati dito sa brake master assembly, pwede mo na ngayong balawan yan mga boss. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakabalaw mo. Dapat walang matitirang bakas ng sabon dyan. At pag okay na, pwede nyo na ngayong patuyuin niya mga boss. Pero kahit na patuyo nyo na yan, balawan nyo pa rin yan ng brake fluid para sigurado kayo na kung may tubig man na natira dyan, mawas out siya. At pag okay ka na dyan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong secondary piston. Pero bago yun mga boss, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang position ng stopper bolt dito sa secondary piston. Ito yung stopper bolt mga boss. Pag nailagay nyo yan dito sa brake cylinder nyo, ayan ang magiging laro nyan. Ayan hindi mabubunot itong secondary piston. Ilagay ko na itong secondary piston mga boss. Tapos pag naipasok niya sa loob, itulak nyo itong secondary piston sa loob pa. Gumamit ka ng pantulak mo dito sa secondary piston. Kailangan kasi pag inilagay mo itong stopper bolt mga boss, may isentro mo yan dito sa secondary piston mo. Para itong secondary piston mo naman, pag nailagay mo na itong stopper bolt, hindi siya mabubunot. Maglalaro lang siya dito sa stopper bolt. Pakinggan nyo mga boss, itutulak-tulak ko itong secondary piston. Narinig nyo mga boss dahil nga sa humarang na itong stopper bolt, hindi na makakalabas itong secondary piston. At nakita nyo naman, hinigpitan ko na itong stopper bolt nya. Number 10 na box wrench ang ginamit ko dyan pang higpit mga boss. At bago ko ilagay yung primary piston mga boss, ibibleed ko muna itong secondary piston. Palalabasin ko muna yung hangin dyan. Kaya nga kung nakita nyo, nilagyan ko yan ng brake fluid. Papump ko ngayon yan mga boss hanggang sa yung fluid lumabas dito sa butas ng secondary piston. Ayan mga boss yung nasa unahan. Yung tinatakpan ko ng daliri ko. Pag wala ng hangin yan mga boss, mapapansin nyo yung fluid nandyan na sa bukana ng butas niya.
Dahil sa okay na yan mga boss, dito naman ako sa primary piston. Siyempre bago ko ilagay itong primary piston mga boss, babasain ko ulit yan ng brake fluid. At pag naipasok mo na itong primary piston mga boss, ilalagay mo na ngayon dyan yung circlip niya, yung maglalak dito sa primary piston mo. Ayan mga boss yung ilalagay ko. Sa paglagay naman ng circlip mga boss, madali lang yan. Siyempre gagamit ka ng circlip plier. May gatla kasi itong brake cylinder mga boss, kaya pag gumamit ka ng circlip plier, dun mo siya ipapasok sa gatla ng brake cylinder para mag-lock siya. Siyempre naman mga boss, i-check nyo pa rin itong circlip niya kung pasok talaga siya para wala kayong problema. At kung sa palagay nyo okay na mga boss, o pwede mo na ngayon lagyan ng fluid yan. Alam nyo mga boss, bakit ako nagbi-bleed sa baba? Para pag inilagay ko itong brake master assembly dito sa hydrovac, hindi na ako magtatagal sa pagbi-bleed. Isa or dalawa okay na yun. Kasi nga, ang diskarte ko dyan mga boss, hindi ko pa inilalagay itong brake master assembly, binibleed ko na yan dito sa baba pa lang. Ang ibig ko sabihin mga boss, tinatanggalan ko na yan ng hangin. Ang gagawin nyo lang naman dyan para matanggal yung hangin mga boss, kung makikita nyo itong primary piston nya, bubombahin nyo lang naman yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo itong ginagawa ko, di ba pinapump ko yan, tapos medyo tinatakpan-takpan ko itong butas niya para mabilis lumabas yung hangin. O di ba? Okay na siya mga boss. O ipakita ko sa inyo, nasa bukana na yung fluid niyan. Kita nyo itong fluid dito sa primary piston sa butas niya, at dito naman sa secondary ganun din, may fluid na rin na nakaabang. Sa paglagay naman ng brake master assembly dito sa hydrovac mga boss, dito sa hydrovac kung makikita nyo meron siyang push rod, ayan yung tinuturo ko. Ipapasok nyo siya dito sa loob ng primary piston nyo, may butas din yun mga boss, ishoot nyo siya. Pag nakakasigurado na kayo na nakasentro na yon, tsaka nyo ngayon itulak itong brake master assembly nyo. Papasok dito sa hydrovac. Tapos unahin nyo muna ilagay yung mga fitting yan mga boss para hindi kayo mahirapan. Kasi pag nilagyan nyo agad ng dalawang nut yan dito sa brake master nyo, nako, mahihirapan kayo maglagay ng mga fitting. Kaya the best talaga, unahin nyo munang ilagay itong dalawang fitting dito sa brake cylinder. At pag naipakapit nyo na itong dalawang fitting dito sa brake cylinder mga boss, gamit ka ng open wrench sa number 10. Higpitan mo na yan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa mga fitting, pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang nut dito sa brake master assembly mo. Pag ilagay nyo itong dalawang nut mga boss, siguraduhin yung ayos yung pagkakahigpit nyo dyan para wala tayong problema. Number 12 lang naman yung gagamitin mong tools dyan. Socket wrench or box wrench, pwede yun mga boss. Nakita nyo naman mga boss, malapit na akong matapos. Kung ganito yung sasakyan nyo, o diba, kayang-kaya nyo namang gawin, madali lang. Basta wag lang ba kayo makakalimutin eh. Siyempre pag makakalimutin kayo, magkukulang ka ng ilalagay mong tornilyo dyan. At siyempre naman mga boss, ang higit sa lahat na wag nyong kalilimutan yung pagsali ng brake fluid. Baka naman nagawa nyo nga ng maayos, di nyo naman nalagyan ng brake fluid, patay. At dahil sa okay na ito mga boss, pa-start ko na kay customer itong makina. Sa pagbiblid naman mga boss, ipapabomba mo yung brake pedal. After a seconds, ipapapirmi mo yon. Nakadiin siya mga boss, tapos ikaw naman yung fitting dito, luluwagan mo yan, pasisingawin mo yung hangin. Pag nakita mo sumingaw na siya mga boss, pwede mo na ngayon ulit isara yan. Tapos, ipapabomba mo ulit itong brake pedal. Tapos, after a seconds, permis ulit, nakadiin siya, luluwagan mo naman yung isang fitting dito sa brake master cylinder. Ayan mga boss, yung nasa primary na fitting, ayun naman ang niluwagan ko. Na pag lumabas na yung hangin niya, isarado mo na ulit siya mga boss. Ganun lang ang gagawin nyo mga boss hanggang sa yung brake pedal ni customer maging normal na siya. Alam mo naman yun syempre babalik na sa dating taas yung brake pedal niya. Pag hindi bumalik sa dati yung mga boss, may problema sa ginawa mo. Unang-una mga boss, mapapansin mo naman kapag tinapakan mo yung brake pedal, pag okay na yung gawa mo, pag tinapakan mo siya, hindi na siya lulubog. Ibig sabihin nun, wala nang hangin dito sa brake master assembly mo. At ipakita ko na rin sa inyo mga boss, every time na naglilinis ako ng brake master assembly, pati dito sa gulong yan mga boss, nililinis ko na rin yan, tinatanggal ko yung lumang fluid niya. Ganun ang ginagawa ko, kaya lang minsan sa mga video ko, hindi ko na isinasama yon or nilalagay pa. Kinakat ko na yon. Sa pagbiblid mga boss ng mga preno nyo dito sa gulong, same procedure pa rin. Ipapapump mo yung brake pedal, after a seconds, ipapapermis mo, dapat nakadiin sa brake pedal bago ka mag-release ng fluid dito sa bleeder. Ganun lang ang gagawin nyo. Ulitin ko mga boss ha. Ipapapump nyo yung brake pedal. After ng ilang segundo, ipapadiin nyo yung brake pedal, ipapapermis nyo siya. Tapos ikaw naman, luluwagan mo yung bleeder dito sa gulong para yung hangin or yung maruming fluid lumabas siya. Nang sa ganon, yung maruming fluid, mapalitan mo ngayon siya ng bagong fluid. Tama ba yung grammar ko mga boss? Paki-correct na lang kung mali. Sana lang mga boss,
itong mga ginagawa ko mga video, naiintindihan nyo siya. At hanggat maaari, nagagawa nyo may apply sa mga sasakyan nyo kung kaparehas nito. Basta lagi nyo tatandaan, itong mga basic na video na ginagawa ko, para sa inyo talaga yan. I-check ko na itong preno mga boss, tignan ko kung okay na ba itong brake pedal niya, kung hindi na siya lumulubog. At dahil okay na ito para sa akin mga boss, i-road test ko na ito. Pero si customer ang pahatulin ko, wag ako. Alam, okay ba yung preno? Okay na? Lakas. Lakas na? Ano? Dali bagong linis eh. Ang dumi nung ano mo eh. Oo, yun na nga eh. Kaya sabi ko, kailan isang lang tao ihipo. Isang baksak tap preno. Oh, uy, matay na. Sumobra sa lakas. Okay na. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari lang naman, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Okay na, maraming salamat mga boss.